Ano man ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Mga bata, ang inyong kalaman ay maradagdagan kung ang pakikinig sa amin ay inyong siseryosuhin. Kaya naman, andito tayo muli sa Valenzuela FB Live, Araling Panlipunan 4. Isang mapagpalang umaga mga bata at mga guro. Ako nga pala si Teacher Josephine Soriano, ang makakasama ninyo sa unang aralin sa umagang ito. Makakasama rin natin si Teacher Myla Binag sa kanyang pagtatalakay sa pangalawa at huling bahagi ng talakayan. Kung kayo ay handa na, ikomento lamang ang inyong pangalan, pangkat, pangalan ng paaralan, at pangalan ng inyong guro. Gaya ng halimbawa na nakikita ninyo sa screen. Ihanda rin ang inyong notebook o papel at panulat para sa mahalagang impormasyon na makukuha ninyo sa ating aralin. At muli, ako ay nagpapaalala na maging magalang sa pagkokomento. Ang araling aming tatalakayin ay ang heograpiyang pisikal, klima at panahon, anyong lupa, at anyong tubig. Ito ay hango sa pinakamahalagang kasanayang pangpakatuto na may layunin na ilalarawan ang pagkakakilalang geographical ng Pilipinas, heograpiyang pisikal, klima at panahon, anyong lupa at anyong tubig. Kung handa ka na, tara, simulan na natin. Pero bago yan, ay balik-aralan muna natin ang ating napag-aralan noong nakarang linggo. Ano kaya ang tinutukoy ng bawat bilang? Isulat sa comment box ang inyong sagot. Para sa unang bilang, ito ay mga pahalang o nakahigang guhit mula sa kanlurang pasilangan. Ano ang inyong sagot? Isulat sa comment box. Tama kaya? Tignan nga natin mga bata. Ang sagot ay latitude. Para naman sa ikalawang bilang, pinakagitnang guhit na pahiga na makikita sa globo. Ito ay may sukat na 0 degree latitude. Ano ang sagot mo rito? Tingnan nga natin ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ay Ecuador. Para naman sa ikatlong bilang, matatagpuan ito sa 23.5 degree hilagang latitude mula sa Ecuador. Ito rin ang hilagang hangganan ng torrid zone kung saan matatagpuan ang pinakamainit na bahagi ng mundo. Isulat mo ang iyong sagot sa chat box. Tingnan nga natin ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay tropiko ng Cancer. Tama nga ba ang inyong kasagutan? Magaling. Para naman sa ikaapat, kontinente kung saan matatagpuan ang Pilipinas. Isulat ang inyong sagot sa chat box. Tingnan nga natin ang inyong mga kasagutan. Ang sagot ay Asia. Para naman sa huling bilang, ito ang pinagagitnang guhit na humahati sa silangan at kanluran na may sukat na 0 degree. Ano kaya ang sagot mo rito? Sulat mo ang iyong sagot sa comment box. Tingnan nga natin ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ay Prime Meridian. Nakakuha ka ba ng 5 tamang sagot? Aba kung gayon, ikaw ay magaling. Ngayon naman, ipagpapatuloy na natin ang ating talakayan. Gaya ng aking nabanggit kanina, ang ating ilalarawan ay ang pagkakakilanlang geographical ng ating bansa. Pero ano nga ba ang salitang geographical? Ang salitang ito ay mula sa salitang Gregong geographiya. Ano naman ang geografiya? Geo, ang ibig sabihin ay daigdig. Grafia naman, ang ibig sabihin ay paglalarawan. Ito rin ay tumutukoy sa pisikal na anyo ng isang bansa sa lugar. Gaya ng kalupaan, katubigan, klima, at iba pang may kinalaman sa pisikal na anyo ng daigdig
o maging sa isang bansa. Ang heograpiya ay may dalawang sangay. Ang una ay heograpiyang pisikal ng Pilipinas. Sa bahaging ito, mauunawaan natin kung paano nakakaapekto ang pisikal na katangiang Pilipinas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At iyan ang ating aalamin sa ating aralin tungkol sa klima at panahon. Ano nga ba ang pagkakaiba ng panahon at ang klima? Ang panahon ay kondisyon ng atmosfera sa isang lugar sa loob ng ilang oras o panandalian lamang. Ano naman ang klima? Ito naman ay pangkalahatang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar sa mahabang panahon. Upang malaman ang klima sa isang bansa, mahalagang matukoy natin ang lokasyon nito sa mundo. Pagmasdang mabuti ang nasa larawan. Nakikita niyo ba kung nasaan ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay nasa pagitan ng tropiko ng Cancer at Ecuador. Ito ay nasa mababang latitude. Dahil sa lokasyong ito ng Pilipinas sa mundo, ang bansa ay may direktang nasisinaga ng araw at itinuturing na may klimang tropikal. Nakakaranas ng higit na init ng sikat ng araw ang mga naninirahan sa bahaging ito. Ang Pilipinas ay may dalawang uri ng klima. Ang una ay ang tag-ulan. Ito ay nagsisimula sa buwan ng Hunyo hanggang Oktubre. Ang pangalawa naman ay tag-araw. Ang tag-araw naman ay nagsisimula sa buwan ng Nobyembre hanggang Mayo. Subalit, may mga salik na nakakaapekto sa klima ng ating bansa. Una ay ang temperatura. Ang temperatura ay tumutukoy sa nararanasang init o lamig. Kung mababa ang temperatura, ito ay malamig. At kung mataas naman ang temperatura, ito ay mainit. Ang tindi ng init at lamig na nararanasan sa ating bansa ay hindi magkatulad. Mababa ang temperatura sa matataas na lugar, kaya malamig doon sa lugar na yon. Pero sa mababang lugar o pantay dagat, ay mataas ang temperatura, kaya naman mainit naman sa lugar na iyon. Karaniwang umaabot sa 31 degrees sentigrado ang pinakamataas na temperatura. At hindi bababa sa 23 degrees sentigrado ang pinakamababang temperatura sa Pilipinas. Ngunit dahil sa tinatawag na climate change, nalalagpasan ang pinakamataas na temperatura mula 37 degree hanggang 40 degree sentigrado kung panahon ng tag-araw. At ang pinakamainit na temperatura ay naitala sa lungsod ng Tugigaraw. At ang pinakamababang temperatura ay naranasan ng mga taga-Atok Benguet sa buwan ng taglamig sa bansa. Ano nga ba ang climate change? Ito ang dahilan kung bakit may hindi pangkaraniwang pangyayari sa kalikasan. Ang pagbabagong ito ay ang pinaniniwalaang sanhi ng magawain ng tao na nakakapagpabago sa komposisyon ng atmosfera. Pangalawang salik na nakakaapekto ng klima ay ang altitude o taas ng lugar. Ang altitude o kataasan ng isang lugar ang dahilan kung bakit may mga lugar na malamig at may mga lugar na mainit. Malamig ang klima sa mataas na lugar. Mainit naman sa mababang lugar o lugar na pantay dagat o sea level. Ang pangatlong salik ay ang direksyon ng hangin. Nakakaapekto rin ang klima sa pagkakaiba-ibang direksyon ng igib ng hangin. May dalawang uri ng hanging monson. Ang hanging habagat o southeast monsoon ay hangin nagmumula sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ang hanging dala nito ay mainit. Nararamdaman ito mula buwan ng Mayo hanggang Setyembre. Ito ay nagdadala ng ulan at bagyo sa ating bansa. Ang isa pang uri ng hangin ay ang amihan o northeast monsoon. Tingnan nga natin kung saan ito nagmumula. Ito ay nagmumula sa hilagang silangang bahagi ng Pilipinas.
Ang hanging dala nito ay malamig. Nagmumula ang malamig na hangin ito sa Mongolia at Siberia. Nararanasan naman ito mula buwan ng Nobyembre hanggang Marso. Ang ikaapat na salik naman ay ang katubigan. May epekto rin ang malalaking katubigan sa klima ng isang lugar. Mas mainit sa mga lugar na ito tuwing umaga kaysa sa gabi. Tumataas ang temperatura tuwing sumisikat ang araw. Tuwing gabi naman, ang tubig ay mainit, ngunit malamig naman ang lupa. Dahil dito, ang hangin ay papunta sa karagatan. Tuwing umaga, ang lupa ay mainit, ngunit malamig naman ang tubig. Dahil dito, ang hangin ay papunta sa lupa. Ang panglima naman ay ang dami ng ulan. Ang dami ng ulan ay may kinalaman din sa klima ng bawat lugar. May 4 na uri ng klima sa bansa ayon sa dami ng ulan na natatanggap nito. Ang mga lugar na kulay asul ay mga lugar na may unang uri ng klima. Ang mga lugar nito ay kalahating taon na tag-araw o walang ulan at kalahating taon ay tag-ulan. Kabilang dito ang Metro Manila at iba pang lugar sa kanlurang Luzon kasama ang Ilocos Region. Ang ikalawang uri naman ay ang kulay berde. Ito ay mga lugar na nakakaranas ng pag-ulan buong taon. Ilan sa mga lugar na ito ay nakaharap sa karagatang Pasipiko tulad ng Batanes, Silangang Luzon, kasama ang Aurora at Quezon, ilang bahagi ng Bicol, Samar at Katimugang Leyte. Ang ikatlong uri ay kulay pula. Maulan at may maikling taon at tag-araw sa mga lugar na ito. Kabilang dito ang mga rehiyon ng Cordillera, Oriental Mindoro, Silangang Panay, Negros, Cebu, Zamboanga Peninsula, at ilang bahagi ng gitnang Mindanao. Ika-4 na uri naman ay dilaw. Pantay-pantay ang dami at pagkakabahagi ng ulan sa buong taon sa mga lugar na ito. Ilan dito ay ang Samar, Leyte, Bohol, rehiyon ng Caraga, at Suksargen, kasama na rin ang Davao. O ayan mga bata, yan ang tungkol sa klima ng ating bansa. Ngayon naman ay ating pakinggan si Teacher Myla para sa kanyang pagtatalakay tungkol sa anyong lupa at anyong tubig. Ngayon naman ang aking tatalakayin ay ang Heograpiyang Pisikal ng Pilipinas, anyong lupa at anyong tubig. Ano nga ba uli ang anyong lupa? Ang anyong lupa ay kadalasang nagkakaroon ng kahulugan sa kanyang anyo sa ibabaw at lokasyon sa tanawin. Ano-ano nga ba ang mga anyong lupa sa Pilipinas? Iyan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating aralin. Mahulaan mo kaya ang inilalarawang anyong lupa? Para sa unang bilang, o para sa unang anyong lupa, sinasabi na ito ay mataas na anyong lupa na may matatarik na bahagi. Ano kaya ito? Tama, ito ay bundok. Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay ang Bundok Apo na makikita sa Mindanao. Ang susunod ay mataas na anyong lupa, ngunit may butas sa tuktok o sa tagiliran. Nasa loob nito ang may init at kumukulong putik at bato. Ang inilalarawan ay bulkan. Mayroon akong halimbawa dito ng bulkan. Ang nasa larawan ay ang Bulkan Mayon sa Albay. Isa sa pinakakilalang bulkan sa buong mundo dahil sa perpektong hugis nito. Isa pang halimbawa ay ang Bulkang Taal sa Batangas. Pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas, ngunit aktibo sa lahat. Ang Bulkang Pinatubo na matatagpuan sa Zambales ay isa pa rin sa halimbawa ng bulkan sa ating bansa. Ito ay itinuring ng patay na bulkan. Subalit, muling naging aktibo at sumabog noong ika-15 ng Hunyo, 1991. Ang susunod naman nating hulaan ay inilarawan bilang
Isang anyong lupa na mas mababa kaysa bundok. Medyo bilugan ang tuktok nito. Ito ay burol. Ang kilalang halimbawa nito ay ang Chocolate Hills sa Bohol. Tignan naman natin ang sunod na ilalarawan. Ang anyong lupang ito ay magkakarugtong at magkakatabing bundok. Ito ay bulubundukin. Ang pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas ay ang Sierra Madre. Matatagpuan ito sa gitnang Luzon. Ngunit ang kahabaan nito ay umaabot hanggang sa Timog Luzon. Ano naman kaya ang susunod ng hulaan? Ito raw ay patag na lupa sa ibabaw o tuktok ng bundok. Talampas. Mainam itong taniman dahil patag at mataba rin ang lupa rito. Ang kilalang talampas sa ating bansa ay ang lungsod ng Baguio na dinarayo ng maraming turista. Ito namang anyong lupang ito ay malawak at patag o pantay. Mainam itong taniman ng palay, mais, gulay. Ano kaya ito? Kapatagan. Ang halimbawa nito ay ang gitnang Luzon na may pinakamalawak na taniman ng palay sa ating bansa. Ang kasunod ay pahaba at nakausling anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Ito ay tinatawag na tangway o peninsula. Ulitin ko, anyong lupa na pahaba at nakausli. Ang tawag dito ay tangway o peninsula. Ano naman kaya ang anyong lupang ito? Ang anyong lupang ito ay napapalibutan ng tubig. Ito ay pulo o isla. Mayroon na 7,641 pulo sa Pilipinas. Ang mga pulong ito ay pinangkat sa tatlo. Ang pangunahing mga pangkat ng pulo sa ating bansa ay ang Luzon, Visayas, at ang Mindanao. Ang panghuling anyong lupa na ating hulaan ay ang lupon ng mga pulo o kaya ay katubigan na naglalaman ng mga malalaki o maliliit na mga pulo. Ito ay tinatawag na archipelago. Ang Pilipinas ay isang archipelago. Ayan, balikan nga natin ang ating tinalakay ng mga anyong lupa, bundok, bulkan, burol, bulubundukin, talampas, kapatagan, tangway, pulo, archipelago. Ngayon naman, ang aking tatalakayin ay tungkol naman sa anyong tubig. Ang una rito ay ang karagatan. Ang karagatan ay pinakamalawak at pinakamalalim sa lahat ng anyong tubig. Maalat ang tubig ng karagatan. Ang karagatang Pasipiko ang pinakamalapit na karagatan sa Pilipinas. Ito ay nasa gawing silangan ng ating bansa. Ang nasa larawan naman ay ang dagat. Bahagi ito ng karagatan, subalit mas maliit naman ito kaysa karagatan. Maalat din ang tubig rito. Ang susunod anyong tubig ay ang Look. Bahagi rin ito ng dagat na nakapaloob sa baybayin. Ito ay dinadaungan ng mga barko. Ito naman ang larawan ng Look ng Maynila. Itinuturing na pinakamahusay na daungan sa dulong silangan. Dito dumadaong ang mga barkong pampasahero at pangkargamento o mga produkto na galing sa iba't ibang bansa. Ang nasa larawan naman ay ang Golpo. Tulad ng Look, halos napapaligiran din ng lupa. Ito ay bahagi rin ng karagatan na karaniwan nasa bukana ng dagat. Ano ang nakapaligid dito sa anyong tubig na ito? Ang anyong tubig na ito ay ang lawa. Halos napapaligiran ito ng lupa. Ang halimbawa nito ay ang lawa ng Laguna, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Gaya naman ang nakikita ninyo sa larawan, ito ang anyong tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok.
Ang anyong tubig na ito ay tinatawag na talon. Isa sa kilalang talon sa Pilipinas ay ang talon ng Pagsanhan. Pinagmamalaki rin ang talon ng Maria Cristina sa Iligan dahil narito ang plantang hydroelektrika na nagtutustos ng lakas elektrisidad sa maraming industriya sa lungsod. Ang kasunod naman na anyong tubig ay mahaba at palikuliko na tumutuloy sa dagat. Hindi maalat ang tubig dito. Ito ay tinatawag na ilog. Ang pinakamahabang ilog ay ang Ilog Cagayan. Pinakamalaki naman ang Rio Grande de Mindanao. Ang Ilog Pasig ang maituturing na pinakamasaysayan sapagkat ito ang ginamit na daanan noon ng mga negosyante mula sa mga katabing bansa sa Asya. Ang nasa larawan naman ay ang tubig na tinatawag na bukal. Nagmumula sa ilalim ng lupa ang tubig nito. Ang tubig nito ay mainit at mayaman sa mineral. Sa Albay, natuklasan ng mainit na singaw na nanggagaling sa hot spring at na maaaring pagkuhanan ng lakas geothermal na makakatustos ng elektrisidad sa Bicol. Ayan mga bata, tapos na nating talakayin ang tungkol sa heograpiyang pisikal ng Pilipinas, anyong lupa at anyong tubig. Ating isa-isip at tandaan na ang Pilipinas ay may dalawang uri ng klima, tag-ulan at tag-araw. May mga salik na nakakaapekto sa klima ng isang lugar, temperatura, altitude o taas ng lugar, direksyon ng hangin, katubigan at dami ng ulan. Tandaan din ng Pilipinas ay binayaan ng mga anyong lupa. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: bundok, bulkan, burol, bulbundukin, talampas, pulo, tangway o peninsula at archipelago. Ang Pilipinas ay nabiyayaan din ng iba't ibang anyong tubig gaya ng karagatan, dagat, look, golfo, lawa, talon, ilog at bukal. Ngayon ay dumako na tayo sa ating susunod na gawain, ang pagsagot sa maikling pagsasanay. Basahin ang isinasaad sa bawat bilang at piliin ang tamang sagot. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sagutin ito. Isulat sa comment box ang inyong sagot. Para sa unang bilang, ito ay kalagayan ng atmosfera sa mahabang panahon. Ano kaya ito? Ang sagot ay klima. Pangalawa, ito ang dahilan kung bakit malamig sa mga lugar na mataas ang kinaroroonan. Ano kaya ang tamang sagot? Ang sagot ay latitude. Ang pangatlo, anyong lupa na sumasabog o pumuputok. Ano kaya ito? Ang sagot ay bulkan. Pang-apat, pinakamahabang hanay ng bundok sa Pilipinas. Ang tamang sagot ay Sierra Madre. At ang panglima, ito ay tubig na umaagos mula sa mataas na lugar gaya ng bundok. Ano ito? Ang sagot ay talon. Ayan mga bata, nakakuha ba kayo ng 5 tamang sagot? Mahusay! At bago natin tapusin ang ating gawain, may ilang katanungan muna tayong sasagutin. Ano po ang pinakamataas na bundok? Oops, gaya ng nabanggit ko kanina, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay ang bundok Apo. Mayroon pa bang ibang tanong? Ayan, mayroon pang isa. Lahat po ba ng anyong tubig ay maalat? Gaya rin po ng nabanggit ko kanina, may mga anyong tubig na hindi maalat, kagaya ng lawa, talon, at ilog. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan ay maaari pag-usapan ng inyong guro bukas sa inyong talakayan.
Makikita nyo naman sa ating screen ang inyong takdang aralin. Sa pagkakataong ito, nais kong pasalamatan ang mga sanggunian na pinagkuhanan ko ng impormasyon tungkol sa ating tinalakay. Tandaan, sa Aralin Panlipunan, bida ang kabataan, dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat!